Magandang araw po mga kaibigan at welcome po muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin at bigyan ng komento itong naging pahayag ni PBBM tungkol sa turismo at sa kanyang papatayo ng mga TRA. Panoorin po natin ito. This is a very good example of the kind of approach that we have taken in trying to further the progress of the different sectors in government, and it is a concept that we have come to refer to as a whole of government approach. Among the primary objectives of the TRAs are the enhancement of the overall tourism experience through essential services and amenities, as well as the showcase of Filipino artistry with local products and culturally inspired designs. Each TRA is equipped with Tourist Information and Assistance Center, restrooms, breastfeeding station, charging and workstation with internet connection, rest area, automated teller machine or ATM, dining area and pasalubong center, which features locally made products sourced from the locals. Nel Maribuhok, US. So yan po ang naging pahayag ni PBBM tungkol dun sa TRA na kung tutuusin po napakaganda. Sa katotohanan po lamang tayo po ay natutuwa rin dahil ito po ay makakapagbigay ng dagdag kabuhayan sa mga Pilipino at makakatulong din ito ng malaki sa pagpapalago ng ekonomiya. Kasi kung makakahatak tayo ng maraming turismo, lalaki ng pagkakataon natin o ang tsansa natin na magkaroon ng magandang income, yung mga local mga negosyante natin at hindi lang yung mga nasa malalaking negosyo. Pero panoorin naman po natin itong naging pangyayari naman sa kay Secretary Abalos sa kanyang naging speech sa Australia. TV News and Rescue. Ito po yan, panoorin po natin. Inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na humigit kumulang sa $587 million daw ang nasamsam na illegal drugs sa unang 2 taon ng Marcos administration. 700% daw o 700% na pagtaas mula sa mga nakaraang taon. Ipinagmalaki ito ni Abalos sa pagbubukas ng 33rd session ng United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice sa Vienna, Austria noong 13 ng Mayo. Iniunat din niya ang mga makabuluhang hakbang na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang labanan ang mga krimen tulad ng drug war sa bansa. Binigyang diin din ng DILG Chief ang holistic crime prevention approach na nag-ugat sa community engagement sa ilalim ng Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan o BIDA program ng pambansang pamahalaan na humantong daw sa pagbaba ng mga kaso na may kinalaman sa droga. Gayunpaman, kung totoo man ito, bakit number 1 sa Southeast Asia ang ilang mga city sa Pilipinas sa may pinakamataas na crime rate tulad ng Manila, Cebu at Iloilo, pero nakakagigil para sa mga loyalista na wala sa listahan ng Davao City. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng mas maraming Pilipino kapag control. So yan po. Ayon naman po dito sa naging pahayag ni Benhur Abalos sa Vienna, Austria. Austria pala yan, sorry. Naging matagumpay daw ang laban ng Pilipinas sa droga at na bumaba yung krimen. Pero ano po itong nangyari na to? Bakit dito sa Southeast Asia ngayong 2024 number 1 po ang Manila sa taas ng kriminalidad, number 6 po ang Cebu at number 9 ang Iloilo. Ang isang problema nito, kapag ito ay kumonek doon sa TRA na binabalak ng Pangulo doon sa kanyang ginagawang TRA o programa ng turismo, mukhang makakaapekto ito. At mukhang dahil dito masisira na naman yung plano ng Pangulo. O yung sinasabi kasi nilang bumaba yung crime rate, medyo hindi maganda ito.
At kung titingnan nito, isa itong malaking balakid na naman sa programang ginagawa ng gobyerno. Sana ito, imbis na magpa-travel sana yung Pangulo at saka kung saan-saan magpunta, dapat itong mga ganitong bagay ang matutukan at ito ay mabawasan. Hindi naman po ito mawawala eh. Ang sa atin lang po, sana naman hindi tayo yung nanguna. Sana nandun man lang tayo sa pangalawa o pangatlo. Pero wala eh, sinambot natin yung pinakaunang pwesto, pang-anim at pang-siyam. Doon pa po sa mga lugar na kung saan madalas ang puntahan ng turismo. Sa Manila pa lang, wala naman tayong international airport siguro na direktang pinupuntahan ng mga turista maliban sa Manila o kaya sa Clark. So kapag makita ito ng mga turista na gustong pumunta ng Pilipinas, mag-iisip na sila. Tapos yung Cebu, isa rin niyang maganda ang hatak sa turismo, pero nasa pang-anim po tayo. At yung Iloilo, isa rin may ibinabanderang maganda sa turismo, nandun tayo sa pang-siyam. So dito makikita natin kung anong klase, kung anong sistema, anong paraan, ano ang ginagawa ng ating gobyerno para makontrol yung kriminalidad. Ang tingin ko kasi parang puro balita lang eh. Yun nga, yung 13 billion na shabu, balita at balita lang. Hindi naman natin malaman kung nasaan na ba yung suspect. Tapos lately may lumabas na yung 13 billion na naging 9 billion, Canadian na daw ang involved. So abangan natin, baka sakaling may lalabas din na mag-shot, pero sana lagyan naman nila ng pangalan yung mag-shot. At medyo linaw-linawan nila yung mukha ng suspect. So ang tingin ko lang po dito sa nangyayaring ito, siguro bawas-bawasan ng kaunti ng gobyerno yung political programs nila at pagtuunan muna ng pansin yung mga domestic na problema ng Pilipinas. Malayo pa naman yung eleksyon at saka hindi naman kayo, kahit makabuo kayo ng napakalaking alyansa, kahit makuha nyo lahat yung alyansa ng mga politiko dito sa Pilipinas, hindi naman kayo aalyansahin ng tao. Kasi yung tao, yun naman ang magsasabi kung ibuboto kayo o hindi. Pero pag ganito ng ganito, sa tingin nyo ba, may magagawa yung malaking alyansa para iboto kayo ng mga tao? Baka po ma-shoot lang ulit sa inodoro. Sana itong mga ganitong problema muna ang matutukan ng gobyerno at maiwasan muna itong gumagawa ng programa yung top executive, pero yung mga bataan niya, yung mga nasa baba niya, ito ang mababandera. Parang hindi tugma. So hanggang dito na lamang pumuli at maraming pumuling salamat.